Sa lahat po ng mga kapatid at mga kaibigan, mga minamahal, tayo pong lahat ay buong kaluguran na binabati ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Tunay nga po na nakagagalak na patuloy na magpuri at umawit sa ating Panginoong Diyos sapagkat ating nalalaman at pinagtibay sa ating puso at pag-iisip na sa ating pag-awit, ito'y dinidinig niya sa kanyang banal na luklukan. Ano po ang pagpapatunay, mga kapatid at mga kaibigan? Ayon po sa mga bagay na nasusulat, magsiawit kayo ng mga pagpuri sa Panginoon na nagsisitaan sa Sayon. Ipahayag ninyo sa gitna ng bayan ang kanyang mga gawa. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ayon sa isang dalisay na pananampalataya sa mga bagay na nasusulat, ito po ang ating matibay na pinanghahawakan kung kaya't atin ngayon na pinaninindiganan na ang ating pag-awit tunay nga na ito'y magbubuhat sa kanyang banal na bayan sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kung kaya't patuloy tayong mga galak, patuloy tayong magsiawit ng pagpupuri, pagkilala at pagdakila sa ating Panginoong Diyos. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin may kagalakan mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our host, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word, and the Holy Ghost, that we praise. We praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name, Jesus Christ, Jesus Christ, oh Jesus Christ, our Lord. Patuloy tayo mga kapatid na mga galak na magsiawit. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Ipahayag natin mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord
Patuloy nating ikagalak na ipahayag ang pangalan ng bayan ng ating Diyos sa banal na bayang hirang. Ipahayag natin mga kapatid, Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating patuloy tayong dumalangin sa ating dakilang Diyos. Dakilang Diyos, Ama na puspos ng kahabagan, ng awa, ng kapayapaan. Tunay nga, Panginoon, na nagagalak ang aming mga puso at ang aming mga pag-iisip, na patuloy na itaas ang dakilang pagpupuri at pagdakila sa iyong kabanal-banal ng lupupan. Amen. Sapagkat yamang kami ay hinubog mo sa katotohanan, aming naunawaan na ikaw ang tunay na Diyos na aming pinagtitiwalaan, na siyang naglalakit-lakit ng lahat ng mga bagay upang ang lahat ng mga banal ay magkaroon ng kapayapaan. Amen. Salamat, Panginoon, nagagala kami na patuloy mo ginagamit na dalisay na kasangkapan upang ang iyong katwiran ay maipahayag sa buong sanlibutan. Amen. Tunay, Panginoon, na itinatas namin sa iyo ang dakilang pagpupuri, pagpapasalamat sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen, Amen, Amen. Isang napakaganda at napakabuting araw po ang pinaabot namin pagbati sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Ang layunin po ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas, ipangaral yung kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. So, masusumpungan niyo po yung layunin ng Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31. Diyan po nakalagay na sa mga nangangaral at yung nangangaral na nanggagaling sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, in Book of Joel, chapter 2, verse 1, diyan po hihipan ng tinig ng pakakak. Iniimbitahan na po tayong lahat. Wala na po siyang diskriminasyon. Wala na po siyang itinatangi. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Unawain po natin. Subaybayan nyo kami. Kunin natin yung Bible natin sa ating mga tahanan para maunawaan natin na nakasulat sa banal na kasulatan yung napapakinggan natin at napapanood natin. Amen po ba? Amen. So, babasahin ko sa inyo yung nangangaral kung saan itinuturo ang mabuting balita ng kaligtasan. Hipan ninyo ang pakakak sa Sayon at magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Manginig ang lahat
na mananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating sapagkat malapit na. So maliwanag po ba na dito sa Iglesia ng Banal ng Bundok ng Sayon ipapangaral ng mabuting balita ng kaligtasan? Amen. So dito po nakalagay yung layunin na ituro ang kanyang katwiran sa lahat ng dako ng buong mundo. Amen po ba? Nang mapakinggan ang lahat ng mga tao na paniniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na may nangyaring hula na paniniwalaan tayo. Amen po ba? Bagamat hindi natin nakikita ang Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas, iisa lang po ang Diyos natin na pinaniniwalaan. Nagkatulad silang Espiritu. Hindi natin siya nakikita. Pero meron pong hula na nangyari, nasusubaybayan tayo, na sinaksihan at pinagtibay at pinatatag ng mga banal na apostol sa mga gaganap at tutupad at maniniwala sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po ba? Amen. Hindi natin siya nakita, pero may ginawa siya na sinusubaybayan tayo. Nasulat po sa banal na kasulatan yung ginawa niya na paniniwalaan natin lahat. Dati tayong ligaw. Aminin natin yan. Yan yung kasalanan na pagsisisihan natin. Nataya tayo ng pasimulang aral na sanlibutan lahat. Amen po ba? Amen. Aminin natin yan. At yan yung kasalanan na pagsisisihan natin. Hindi yung nagagawa natin sa laman. Kasi sa laman, pag nakagawa tayo ng kasalanan, may gobyernong sumasaklaw sa laman. Amen po ba? Amen. Sa espiritual na pamamahala, ang Panginoong Jesucristo ang namamahala sa lahat ng tao sa buong sanlibutan sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. So, maliwanag po na kaya tayo iniimbitahan, tayo ay naalipin ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Maliwanag po ba? Amen. Ang nagtayo ng dalisay na relihiyon na mayroong relasyon lahat, yung pong ating Panginoong Jesucristo, lahat ng maniniwala sa Panginoong Jesucristo, nasaksi at binuhay siyang maguli in the third day, tayo po yung dalisay na relihiyon na itinayo na may relasyon lahat, na tinawag niya na Iglesia ng Banal ng Bundok ng Sayon, na nakarecord na sa langit. Pakikuha natin yung Bible natin, paki-upload natin sa ating mga gadget, at kung na-i-upload na natin, i-write natin ang Iglesia ng Banal ng Bundok ng Sayon. Ang Panginoong Diyos ang magpapatunay at magpapatibay ng ating napapanood at napapakinggan na paniniwalaan. Ilalagak na natin ang buong puso, buong pag-iisip yung ating paniniwala sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Nagpapatotoo na tayo. May pinaniwalaan tayong hula ng mga banal na propeta na nangyari. Sinaksihan ng mga banal na apostol ang pangyayari na nakatuparan ng hula ng mga banal na propeta, na pinagtitibay sa atin yung paniniwalaan natin na bilang mga saksi nagpapatotoo na binuhay siyang maguli. Amen po ba? Amen. May relasyon tayong lahat. Bagamat nangalat ang mga iglesia sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga, may sa pamamagitan ng paniniwala tayo pinipisan. Tayo yung itinayo niyang kaharian. Tayo ang tutupad ng katwiran ng patotoo na paniniwalaan natin. Naramdaman po ba natin na matuwid na may relasyon tayo dahil ang gumawa ng matuwid at matibay na relasyon na paniniwalaan natin na tayo ang hinirang at tinawag at pinili nagpapatotoo sa hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Nararamdaman natin na pinagtitibay sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo na lumalabas na sa labi natin. Hayag na sa social media ang pag-ibig niya. Hindi natin siya nakikita kailanman. Pero nauunawaan natin dahil nasulat yung lahat ng bagay na hula ng mga banal na propeta na ipinahayag at pinagtibay ng mga banal na apostol sa ating na tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Naramdaman natin na hindi natin nakita yung tagapagligtas natin, 2,000 taon na nakalilipas. Pero nasulat lahat yung ginawa niya. May basihan tayo na paniniwalaan na hula ng mga banal na propeta. Pinatunayan ng mga banal na apostol yan sa mga tagapagmana ng kanyang pangako.
bilang tagapagmana ng kanyang pangako, di ba tayo ang gaganap nito, tayo gagawa nito, tayo maniniwala nito, na binuhay siyang magmuli sa ikatlong araw? Amen po ba? Amen. Di ba maliwanag na tayo dalisay na relihiyon na itinayo na kanyang kaharian na mayroong tayong relasyon na saksi tayo sa pagkabuhay niyang magmuli? Yung pong mga iniimbitahan sa gawain ng ministeryo ng Panginoong Jesucristo, ang ministeryo dito, tayong mga iglesia. Amen po ba? Amen. Tayo yung mga nagsisisi sa pasimulang aral ng sanlibutan. Tayo yung binotismuhan. Kaya tayo binotismuhan, nililinis tayo ng kanyang salita dahil tayo po ay naalipin ng pasimulang aral ng sanlibutan. Hinuhugasan tayo ng kanyang salita. Nililinis yung paniniwala natin dahil biktima tayo ng pasimulang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Hindi na bago yung pandemya sa paniniwalang espiritual. Sa pasimula pa lang na pandemya na tayo ng aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Sino nandaya sa sanlibutan? Sa mga tao. Di ba si Satanas ang nandadaya? Sino naman ang nagpapalaya, tumutubo sa mga dinaya? Di ba yung isinurong bugtong na anak? Na siya ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na nagpapatibay at nagpapatatag at lumilinis ng maruming paniniwala natin sa ilalim ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Pag ginamit natin yung sinabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay, kung saan siya naroroon, doroon din tayong lahat, paniwalaan natin yung ating tagapagligtas na gumawa ng daan ng katwiran na paniniwalaan po natin. Hindi po karsadang pisikal yung ginawa. Hindi karsadang literal. Amen po ba? Amen. Amen. Ito, paniniwala eh. Kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. Maliwanag na paniniwala yung daan na ginawa. Amen po ba? Amen. So, nakagagalak na basahin ko man sa inyo itong Deuteronomy chapter 18 verse 21 up to 22 eh. Paano natin malalaman? Paano natin malalaman kung salita na hindi sinalita ng Panginoon? Nakukuha po natin? At kung iyong sabihin sa iyong puso, paano malalaman namin ang salita na hindi sinalita ng Panginoon? Paano nga ba natin malalaman? Kung sinalita ng Panginoon at hindi sinalita ng Panginoon, paano natin malalaman? Isang malaking katanungan po ito, ano? Nakakapatid, sa pananampalataya. At kung iyo sabihin sa iyong puso, paano malalaman namin ang salita na hindi sinalita ng Panginoon? Paano nga ba natin malalaman kung hindi sinalita ng Panginoon? Di siyempre, pag hindi sinalita ng Panginoon, hindi natin paniniwalaan. Tama po ba? Amen. At yan, paano natin malalaman ngayon, sa panahon ng kawakasan, na napakapanganib na ng panahon ng kawakasan at napakarami ng mga pangitain sa langit at sa lupa na nangyayari sa panahon ng kawakasan. Paano natin masisigurado yung paniniwalaan natin kung sinalita nga ito ng Panginoon? Na ito yung salita niya na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Verse 22 ng Book of Deuteronomy chapter 18, pagka isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumusunod ni mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yaon. Ang propetang yaon ay nagsasalita ng kahambugan, huwag mong katakutan siya. Naunawaan na po natin? Pagka isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumusunod ni mangyari, ang isang propetang yaon ay naghahambog, huwag mo siyang katakutan. Ito po, nakasulat sa aklat ng Deuteronomy. Ngayon, paano natin malalaman na yung nangangaral, itinayo at hinirang ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas? Ito po, nakalagay yun.
kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumusunod, di mangyari ay hindi sinalita ng Panginoon ang mga bagay na yaon. Doon sa isang nangangaral, kung walang hula ng mga banal na propeta, yun ay isang propetang naghahambog at huwag katakutan. Ngayon, yung nangangaral, makikilala nyo na merong nangyari na ipinapangaral, may natupad na hula na sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na ipinapangaral sa mga iglesia na nangalat sa buong sanlibutan, na mapalad yung makakaunawa sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. At alam nung nangangaral na itinayo kung saan ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Dahil sinabi doon sa Book of Joel chapter 2 verse 1, nahipan ninyo ang pakakat sa Sayon at magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Naunawaan po natin kung saan hihipan ng trumpeta na hudyat ng digma ang spiritual, nationwide, worldwide. Listen carefully, people of Zion, nationwide, worldwide. Anong naman natin karulungan ng Espiritu Santo na hindi natin nakikita? May batayan tayong pinag-uhugutan na hula. Sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Mayroong nangyari tayong paniniwalaan. Amen po ba? Amen. Mga kapatid at kaibigan, hindi madaling pumasok sa pintuang makipot, ano? Na ang dulo nito ay buhay na walang hanggan. Uunawain natin mabuti. At hindi man natin nakita yung ating tagapagligtas at libong taon na nakalilipas pero nadarama natin yung presensya ng kapangyarihan ng lahat niyang sinasabi. Dahil ginawa niya lahat yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta na nasulat sa banal na kasulatan yung pinaniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Kaya pag nagsalita siya, mararamdaman natin yung kapangyarihan ng sinasabi niya dahil nangyari yung sinasabi niya. Nasulat sa banal na kasulatan yung sinasabi niya na naririnig natin, na paniniwalaan natin. Amen po ba? May basihan po tayo, ano, na pinaghuhugutan sa mga nakalipas na 2,000 taon na nakalilipas na hindi natin nakita o namasdan man. Pero may nagpatunay eh. Amen po ba? May mga saksi na nagpatunay sa atin na mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Alam nyo, nakagagalak sa magiging bunga ng ating tagapagligtas eh. Kasi pagka dumating siya, pag tinanong tayo, makasasagot tayo eh. Amen po ba? Amen. Kung ano yung ginawa natin dito, kasi tinawag tayo, nakilala natin yung tumawag eh. Tatanungin tayo kung ano ginawa natin eh. Pinanginig po natin yung araw ng Sabat. Iningatan namin yung sinabi mo na ipapako ka sa krus. Tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. Sa 3 araw, bubuhayin kang maguli. Hanggang sa muli mong pagparito, iingatan namin yung katwiran ng patatungo sa aming puso't isipan na nahayag sa aming labi, na nag-iintay na kami't nagbabantay na datnan mo na kami na mga tapat at mabuting katiwala. Amen po ba? Amen. So nakagagalak na magkakaroon ng quiz, spiritual quiz sa pagbalik niya. Kaya ano yung nararamdaman ng lahat at marami sa buong mundo? Nakatatakot na talaga. Pero tayo binibigyan ng kapayapaan at kapanatagan at katiyakan at kasiguraduhan sa mga nag-iintay at nagbabantay. At ipinauunawa sa atin kung paano natin makikilala yung nangangaral kung yung bang ipinapangaral niya, sinalita ng Panginoon na may sinusubaybayan tayong nangyaring hula na natupad, na pinaniwala ng mga banal na apostol at pinatunayan sa ating na mga maniniwala at gaganap sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Di po ba't nangyari o hula? Nangyari po yung hula Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak na ikotin itong propesya ni Propeta Isaias na talagang nagpapatibay ng ating pananampalataya. Book of Isaiah chapter 7 verse 14. Ito po, hula po ito, nangyari po ito. Meron tayong sinabi
Sinabi ang Panginoon Diyos kay Propeta Isaias na sinusubaybayan ang paniniwalaan natin na pinatunayan ng mga banal na apostol. Kaya ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Sumasa atin ang Diyos. Ngayon, i-quote natin itong hula. Amen po ba? Amen. I-quote natin. Puntahan natin yung hula doon sa sinabi naman ni Apostol Matthew. Nawain po natin mabuti ha. Yung tunay na sa Diyos na may nangyari na ipinapangaral sa social media. Pero yung walang hula na nangyari, huwag natin katakutan, ano? At yung isang nangangaral naghahambog sa kanyang sarili. Amen po ba? Amen. Ako po'y nakahanda na sa lahat ng bagay na mangyayari sa panahon ng kawakasan. At hindi yung sarili ko ang naghanda sa sarili ko. Yung tumawag sa akin ang naghanda sa ating lahat. Paano kung inihanda tayong lahat. Amen po ba? Amen. Matatapos din itong hilahil natin sa laman. Kaya nga may natitirang isang araw ng Sabat eh. Amen po ba? Amen. Lahat ng nagdiriwang, isinilang sa paniniwalang espiritual, mga new creature. Lahat ng nagdiriwang ng araw ng Sabat at napupuot sa walang kabuluhang aral ng sanglibutan, mga lahi ng tagapagligtas sa pagbabagong lahi. Amen po ba? Amen. Babasahin ko po yung aklat ng Matthew, ano? Kanina nasa buko pa Isaiah, chapter 7, verse 14 tayo. Ito yung katuparan, no? Babasahin ko na ano po, para maunawaan natin. Ang pagkapanganak na kay Yesu Kristo ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungan siyang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Bago pa lang po magsama, nasumpungan na nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amen po ba? Amen. Bago pa lang nagsama, nasumpungan na si Maria nagdadalang tao sa Espiritu Santo. Verse 19, at si Jose na kanyang asawa, palibhasa ay lalaking matuwid, at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Tingnan nyo. Dahil bago pa lang magsama si Jose, meron na dinadala si Maria sa Espiritu Santo. Ayaw ihayag ni Jose para wag masira yung kapurihan ni Maria. Amen po ba? Ang sinasabi dito ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Tingnan natin kung ano yung susunod sa verse 20. Dadapot samantalang pinag-iisip na ito, narito isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Pinaalalahanan pa si Jose ng anghel sa panaginip niya na kinukomfort si Jose na huwag kang mag-alala, Jose, na ang dinadala ni Maria ay Espiritu Santo. Nakuha po natin, naunawaan natin. Amen. Ito po, nangyari po ito eh. At siya'y nanganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Naunawaan po natin yung bayan niya na alipin ng kasalanan. So ang bayan niya rito, yung mga iglesia sa mga bahay-bahay na maniniwala sa ating tagapagligtas na si Yesu Kristo eh. Amen po ba? Kaya siya isinilang ng isang maluwalhating babae eh. Kikilalanin natin yung ating tagapagligtas eh. So napakadakila ng pagsilang sa ating tagapagligtas na si Yesu Kristo. Tutuparin natin, paniniwalaan natin, kikilalanin natin siya. Dahil tayo yung bayan na tutupad ng pagsilang niya. Amen po ba? Amen. At siya nanganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So maliwanag na ang Panginoong Jesucristo ang tanda
ng mga banal na propeta na isinilang ni Mary. Hindi si Mary sasambahin natin dito. Amen po ba? Amen. Si Mary po ay ginamit na instrumento upang isilang yung ating tagapagligtas. So maliwanag sa ating lahat, mga people of Zion, mga chosen people of God in the name of Jesus in the resurrection. Amen. Pag ginagamit natin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, napaka-makabuluhan, napakadakila. Nagagamit natin yung kapangyarihan niya. May authority tayo. Amen po ba? Amen. Dahil siya yung tanda na paniniwalaan natin na kanyang bayan na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. So nakagagalak, ihanda ng maging bahagi ng kanyang bayan na inihahanda ng Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagparito. Talagang sa panahon ng kawakasan masisindak tayo at manginginig sa takot. Darating po yan, hindi natin kayang pigilin yan. Iisa na lang ang nalalabing pag-asang pinagkakaloob sa atin lahat. Paniwalaan natin, sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. Nangyari po yan. Ito, pinahayag na ni Apostol Matthew. At siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya pagdating sa Kronika chapter 7 verse 14, if my people be humble yourself, kung ang aking bayan ay magpakumbaba sa aming pangalan, nakuha nila yung grammar, yung tinatawag na bayan yung mga iglesia na makakakilala, maniniwala, maglalagak ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. Paniniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na pinatunayan at pinatibay ng mga banal na apostol sa atin na mga naniniwala at gumaganap ng patotoo. Gamitin natin yung Revelation chapter 1 verse 3. Mapalad ang bumabasa at nakikinig ng hula ng aklat na ito. Amen po ba? Amen. Nasabihin ko man sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga listeners, ng partakers, participant, do you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection? I believe in the name of Jesus in the resurrection. May pinaniniwalaan tayong hula na natupad, nangyari. May sinabi ang Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na nangyari, na pinatunayan at pinatibay ng mga banal na apostol sa mga tagapagmana ng kanyang pangako, tayong mga nalalabi ang mga tagapagmana ng kanyang pangako. Tayo ang naghahayag ng kanyang kaluwalhatian, ng kanyang kapurihan, ng kanyang kadakilaan. Tayo ang naghahayag ng kanyang pag-ibig sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan dahil ayaw niyang mapahamak ang mga tao sa muling pagparito ng anak ng tao na nakahanging on the air sa alapaap. Huwag tayo magtapak-tapangan. Amen po ba? Ilagat natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta. Huwag tayong manangan sa karunungan natin. Huwag tayong manangan sa lakas natin. Dahil ang salot na kumikilos ngayon sa panahon ng kawakasan ay talaga lumilipol. Ano po? Itiwala natin ng buong puso, ng buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa yung ating paniniwala sa hula ng mga banal na propeta na pinatibay at pinatatag ng mga banal na apostol sa atin na tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Huwag tayong matakot sa mga pumapatay ng lamang. Huwag natin katakutan yung pinatay yung mga banal na propeta sa isang nakasisintak, ano? At yung mga banal na apostol sa nakasisintak na kamatayan. Huwag natin katakutan, talagang babalik tayo sa alabok Amen. Ang katakutan natin yung may kapangyarihan magbigay ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? So nakagagalak na sa panahon ng kawakasan ay mapakinggan ito ng mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan na ang pag-ibig niya na pinapahayag sa social media na nanggagaling sa iglesia ng banal na bundok ng Zion, libre, wala po itong bayad. Hinipan na po ang tinig ng pakakak na nanggagaling sa banal na bundok ng Zion na hudyat na po ito ng digmaang espiritual sa buong sanlibutan.
Ang nakikibaka po ngayon, ang Panginoong Jesucristo dahil siya ang namamahala sa paniniwalang espiritual. Nationwide, worldwide. Tao rin akong katulad nyo na nag-iintay at gumaganap ng hula ng mga banal na propeta na pinapahayag ko sa social media. Amen po ba? Wala pong bayad dito. Pakikuha natin yung mga Bible natin, subaybayan nyo kami. I-upload natin sa gadget natin, yung gamit naming Bible, King James Version, any Bible, i-upload nyo sa gadget nyo, and then i-write nyo ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Sino po magpapatunay? Ang Panginoong Jesucristo, ito po, yung katuparan ng kalooban ng kanyang Ama. Ito yung timbangan ng ating pananampalataya. May basihan. Ito yung sukatan ng ating pananampalataya. Ito yung hulog ng ating pananampalataya. Uhulugan tayong lahat. Pero ako'y nananampalataya na matuwid tayong lahat. Titimbangin tayong lahat, sakto tayong lahat sa timbang. Susukatin tayo sa paniniwala, sakto tayong lahat sa paniniwala. Dahil meron tayong sinusubaybay ang hula ng mga banal na propeta na nangyari at pinatunayan ito, pinatibay at pinatatag ng mga banal na apostol sa ating na mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo po ba na walang kaikokrituhan, yung alituntunin, yung katwiran niya na paniniwalaan natin, na saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli? Naramdaman niyo na walang kaikokrituhan? Naramdaman po ba natin na matuwid yung kanyang katwiran na paniniwalaan natin lahat? Kaya tayo nagpapatotoo, nangyari hula. Amen po ba? Amen. Kaya tayo nagkaroon ng relasyon individual. Nangyari po yung hula na binuhay siyang maguli. Amen po ba? Amen. Ang may relasyon na nagsasalita, nagpapatotoo sa hula ng mga banal na propeta. May gumawa ng halimbawa na patotoo na paniniwalaan nating lahat. Amen po ba? Amen. John chapter 13 verse 15. Pakibasa po natin. Nangyari po yung hula ng mga banal na propeta na pinatunayan at pinatibay ng mga banal na apostol sa lahat ng mga sasaksik magpapatotoo sa lahat ng paniniwala sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Siya po yung author natin. Siya yung ministro natin. Siya nagtayo sa ating lahat. Itinayo niya tayo sa pamamagitan ng paniniwalang espiritual lahat. Siya nagtayo ng kanyang sariling kaharian at ang kaharian niya rito yung mga iglesia na tutupad at maniniwala at magpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Hindi po sa kaisipan ng tao itinayo ang maluwalhating iglesia na nakarecord sa langit. Sa pag-iisip po ng Panginoong Jesucristo itinayo. Amen po ba? Amen. At bunga tayo sa pagkapanganay kung ano yung larawan ng panganay sa muli niyang pagparito. Gayon din ang magiging larawan nating lahat. Kaya sinabi niya, ang lahat ng tinatawag niya hindi mapapaya sa muli niyang pagparito. Saan po nakalagay yung sinabi niya na yan? Para maunawaan namin mabuti. Puntahan niyo po sa Colossus chapter 3, verse 4. Puntahan natin sa 1 John chapter 4, verse 17. Puntahan natin sa Roma chapter 8, verse 29. Una pa lang, kilala na tayo kaya tayo nililinis sa maruming paniniwala Kaya tayo binobotisma, kaya tayo inaaralan, binobotisma na tayo Amen po ba? Amen. Kaya tayo dinidoktrinahan para may mapakinggan tayong lilinis ng maruming lakad natin ng paniniwala. Amen po ba? Yan ang espiritu at katotohanan na mananahan sa puso't isip natin, na hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng ating manunubos. Tinubos tayo sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Subaybayan nyo kami para masatisfy tayong lalo. Ang magpapatunay ng mga hinirang at tinawag at pinili na mga iglesia na nangalat sa buong sanlibutan, yung mga iglesia sa mga bahay-bahay, yung tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Yung lahat ng sinasalita niya na pinaniniwalaan natin,
Nangyari yan, nasulat sa Biblia yan. Amen po ba? Amen. May naramdaman ba kayong itinuturo ko na galing sa ibang aklat? Pinagbabawal ng Panginoong Jesucristo yan. Huwag tayong kukuha ng ibang aklat at patuturuan natin siya sa ibang aklat. Amen po ba? Amen. Amen. Siya po ang makapangyarihan iisang Diyos na tunay. Kaya ito ho, ang digmang espiritual sa isang hamak at payak na kalagayan na hindi natin inaasahan, ano? May tatawagin pala Panginoong Jesucristo na isasali sa digmang espiritual sa panahon ng kawangasan na yung tinig ng pakakagay gagaling sa banal na bundok ng Sayong. Pwede bang sa tao manggaling yung dalisay na relihiyon? O sa Panginoong Jesucristo nang galing yung dalisay na relihiyon, yung pangalan ng dalisay na relihiyon? Dahil yung tagapagligtas natin at manunubos din at tumubos sa atin na siya ang nagbigay ng pangalan sa ating lahat. Bagamat individual na nangalan tayo sa iba't ibang bahagi ng bansa, bayan at wika. Di ba siya lang ang may kapangyarihan magtayo ng dalisay na relihiyon na mayroong relasyon sa Kanya? Yung may mga tatak ng binhi ng patotoo sa puso't isip na hindi nawawala yung katwiran ng patotoo eh. May mga tatak sa puso't isip na pinaniwalaan eh. May mga relasyon, nagpapatotoo, saksi sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Naramdaman natin na hindi katang-isip yung naririnig nyo na ipinapangaral sa social media. Sangayon po ba tayo ron, mga kapatid at kaibigan na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Tinaga? Amen. May sinabi ang Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na nangyari, ano po? Nangyari. Yung sinusubaybayan natin, ano? Pinatibay at pinatatag ng mga banal na apostol yung kanilang nakita at namasdan at nakausap. Sino-sino yung tutupad nito na sa ating pinagtitibay? Di ba yung makakarinig ng patotoo? Yung makakarinig na mabubuksan na sa isang kisang mata na paniniwalaan na yung saksi na sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas ang gaganap ng katwiran ng patotoo? Amen po ba? Amen. Ang kaligtasan po para sa matatapang. Kasi yung matatapang, iahayag ito ng puspos ng pag-ibig eh. Amen po ba? Kaya nga ang pagtawag at pag-imbita niya, pag-anyaya niya, wala nang itinatangi eh. Wala nang discrimination eh. Any religion eh, iniimbitahan eh. Kasi last days na, panahon na ng kawakasan. Rapture of the church na to. Nira-rapture niya tayo, paniniwalaan natin yung rumarapture sa atin. Amen po ba? Amen. Dahil yung rumarapture sa atin, ang babalik din dito eh. Ibabalikan siya dalisay na reliyon na may relasyon sa Kanya. Makasaksi sa pagkabuhay niya maguli, nagpapatotoo. Nakukuha po natin, naunawaan natin, yung napapakinggan natin lahat. Amen. Book of Matthew chapter 18, 19, 20, 21, 22, ito yung hula ni Propeta Isaias na pinatutunayan ni Apostol Matthew. Amen po ba? Amen. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta na nagsasabi, narito ang dalagay nagdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag niya sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagi sumasa atin ng Diyos. Nangyari po, ano? Tignan niyo, sinalita ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. Kung pag-aaralan pa natin yung distansya, yung between ng hula, ano? Mahaba yung bubulay-bulay natin. Amen po ba? Amen. So, eto na, si Apostol Matthew na. Kaya iisa lang ang pangalan sa silong ng mga langit na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Liban doon, wala nang ibang pangalan. At liban doon, wala nang ibang pangalan ng relihiyon na nakatala sa langit, kundi isa lang, dalisay na relihiyon na nakatala sa langit. Yung mga naniniwala sa ating tagapagligtas na Espiritu, walang laman, walang mga buto, binuhay siyang maguli in the third day. Tayo lang ang itinala sa langit na dalisay na relihiyon na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. So natupad yung sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias doon sa chapter 4 verse 5 na
at ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. So sa atin natupad dahil tayo maniniwala at sasaksi sa ating tagapagligtas na Espiritu. Binuhay siya maguli in the third day. Nakilala natin yung pinaglilingkuran natin na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Kaya sinabi nung tumawag sa atin, kung mahayag siya, mahayag din tayo katulad niya. Tayo ang bunga niya sa pagkapanganay. Nakalarawan niya, namumunga tayo sa kaalaman, sa paniniwala, sa pag-asa, sa pag-iintay natin na may pag-asa tayo na sa pagparito niya, datnan niya tayo ng mga tapat at mabuting katiwala. Amen po ba? Namumunga ng nagpuspos ng pag-asa, no? Wala naman na makapag-aalis ng kagalakan sa atin bawat isa. At dito lang masusumpungan ang tinig ng paakak sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Matakot po tayo sa Panginoong Jesucristo at kung ito lang pandemya na lumalaganap, talagang tayo pinag-iingat na ng leader ng ating bansa, no? Nakasisindak pa po, nakanginig yung mga darating pang mga ulat ng mga banal na propeta. Kaya po ito yung napakadakilang preparasyon at imbitasyon, at ito rin yung kasalang mangyayari, ito rin yung huling hapunan, ito yung rapture of the church. Alam nyo, yung mga nira-rapture, mga new creature, lahi ng tagapagligtas. Mga nangingili ng araw ng Sabat, kinapuputan natin yung walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan na kinagis na natin. Amen po ba tayo doon? Amen. So wala akong ibang aklat na ginagamit, kundi puro na nasa mabuting balita at ibanghelyo lang tayo na pinaguhugutan ng karunungan na pinapahayag sa social media na walang bayan. Amen po ba? Amen. Sa lahat ng marunong, paki-research nyo po. Ito po, hindi natin nakita yung tagapagligtas natin Pero lahat ng sinasabi niya, nangyari yung paniniwalaan natin. Natupad yung sinabi ng mga banal na propeta, pinatunayan ng mga banal na apostol at pinagtibay sa atin ng mga tagapagmana ng kanyang pangako. Maliwanag po ba sa atin, mga kapatid at kaibigan? Amen. Yung tunay na San Jose may nangyaring paniniwalaan at dito lang manggagaling yan sa iglesia ng banal na bundok na Sayon, ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Ako'y nananalig at naniniwala ng tapat sa Panginoong Jesucristo na nakasisindak ang magaganap sa panahon ng kawakasan sa muli niyang pagparito. At siya lang po ang namamahala ng maluwalhati ang dalisay na relihiyon ng banal na bundok ng Sayon. Siya lang ang may kapangyarihan magpisan sa ating lahat. Wala tayong maipagmamalaki sa Kanya, wala tayong ginawa, kundi siya ang may ginawa na paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Magagawa natin bilang tao, paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas para matupad sa atin yung sinasabi ng mga apostol na nasa ilalim tayo ng sumpa ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya mayaman at mahirap, hindi natin siya pwedeng pagmalakihan. Kung meron man tayong ipinagmamalaki o ipinagmamapuri sa ating sarili, hindi yung kakayahan natin, kundi yung ginawa niya para sa atin ang ipagmapuri natin. Na siya din ang may kapangyarihan para kahabagan tayo, para tawagin at piliin niya tayo, hirangin. Amen po ba? Amen. Siya rin ang may kapangyarihan para maunawaan natin yun, napapakinggan at napapanood natin sa social media na paniniwalaan natin. May nangyari, pinaniniwalaan natin. Pinatunayan ng mga banal na apostol yan sa mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Na ang tagapagligtas natin ng may ginawa na paniniwalaan natin. Isipin natin, lahat ng ginagawa natin para sa sarili natin yan. Ngayon, ito lang yung spiritual na ginawa niya na paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya wala tayong makipagmamalaki. Amen po ba? Amen. Ano man ang katangian natin bilang mga tao dito sa mundo? Hindi natin kayang higitan ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom.
Pero ang hari ng mga hari ay nahabag at naawa sa buong mundo. Ito na ho, nadidinig na natin yung tinig ng hari ng mga hari na pinapahayag sa social media. Naunawanan natin yung hula ni Propeta Isaias na natupad na pinahayag ni Apostol Matthew. Kaya, ang sabi niya doon sa mga banal na apostol pagkakasama niya na madalas silang pumupunta sa Jerusalem Lucas chapter 18, verse 31, 32, up to 33. Amen. Sundan niyo po kami. Siya ho ang nagpapalago ng kaalaman natin. Siya naghahanda sa ating lahat. Ngayon, kung tayo manangan sa sarili nating karunungan, ano po, baka mapahamak tayo. Ano po sabi dito sa mga banal na apostol? Lucas chapter 18 verse 31. At isinama niya ng bukod ang 12 at saka nila sinabi, narito, nagsisiahon tayo sa Jerusalem at ang lahat ng mga bagay na isinulat ng mga propeta ay magaganap sa anak ng tao. Amen. Kanina po, yung pinanganak ni Maria, yung sinasabi ni Matthew, ano po? Okay, si Lucas naman, eto na, lumaki na yung sanggol. Sinilang na, nagkaedad na ng 30 taong gulang. Kasama na yung mga banal na alagad dito. At isinama niya ng bukod ang 12. Tingnan nyo, bukod na isinama. Yung 12 apostol. Then he took unto him the 12 and said unto them, behold, we go up to Jerusalem. At sa kanila'y sinabi, narito, magsiahon tayo sa Jerusalem at lahat ng mga bagay na sinulat ng mga propeta ay magaganap sa anak ng tao. Nakuha po natin? Naunawaan natin? Amen. Sa anak ng tao magaganap ang lahat ng hula ng mga banal na propeta na paniniwalaan natin na mag-ahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Lahat ng maniniwala sa ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto, saksi sa pagkabuhay na maguli. Siya ho ang tumubo sa atin sa pasimulang aral ng sanlibutan. Napailalim tayo sa sumpa ng aral ng sanlibutan at tinubos tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya sa silong ng mga langit, walang ibang pangalan kundi sa pangalan ni Kristo Jesus, masusumpungan natin ang kaligtasan at katubusan ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Naramdaman niyo yung mga isinilang sa katwiran ng patotoo, puspos ng kaalaman, ng paniniwala, ng pag-asa, ng karunungan, na meron tayong pag-asa at katiyakan na iniintay natin yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Verse 32, sapagkat siya ibinigay sa mga hintil at siya aalimurain at duduhagiin at luluraan. Tingnan nyo, duduhagiin, duduran. At verse 33, at sa kanilang papaluin at papatayin siya at sa ikatlong araw ay muling babangon siya. So maliwanag po sa atin, sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng mga churches, sa lahat ng mga participants ng Panginoong Jesucristo, na maglulumagat na tayo ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa natin ititiwala yung paniniwala natin na saksi tayo at nagpapatotoo na binuhay siya magmuli in the third day. So may relasyon tayong lahat. New creature tayong lahat. Lahi tayo ng ating tagapagligtas na lahat. Naramdaman niyo yung mga nagpakumbaba ng mga iglesia, yung may mga relasyon na itinayong isang matibay at matatag na reliyon. Nararamdaman niyo yung may mga relasyon na dalisay na reliyon na inihanda na walang dugis at kapintasan o kulubot man. I-apply natin ito sa laman. Nagagalak, amen po ba? Amen. Tignan nyo, nakaseparate, isinama yung 12 apostol. Sa kanila sinasabi yung lahat ng katuparan na mangyayari sa kanya. At ang lahat ng mga bagay na isinulat ng mga propeta ay magaganap sa anak ng tao.
Malaki ng pangalan, ano? Kundi sa pangalan ni Kristo Jesus natin ilalagak yung paniniwala natin. Kaya nga siya yung author ng ating paniniwala eh. Jesus Christ is the author of our faith. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Siya ang pasimula at siya rin ang wakas. Eh dito pa lang sa COVID-19, natatakot na ang mga tao. Matakot tayo sa Panginoong Jesucristo, kilalanin natin siya. Dahil may nakasisim na at totoong nakapanginginig na magaganapan. Amen po ba? Amen. Kasi sa muling pagparito ng Panginoong Jesucristo, talagang maraming sign, maraming palatandaang mangyayari sa langit at sa lupa. Kaya siya rin naman ang naghahanda sa ating lahat na paniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na siya yung tanda ng kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Na ang lahat ng may relasyon ay pinaghihiyawan sa social media yung katwiran ng patotoo. Nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Perfect! Siya yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Hindi tayo haka-haka. Amen po ba? Amen. Kaya sa pag-iintay, binibigyan tayo ng katiyakan sa pag-iintay, nagdatnan tayo mga tapat at mabuting katiwala. Merong hula na sinusubaybayan tayo na nangyari yung hula at pinatunayan pa ng mga banal na apostol yung katuparan ng hula. Naramdaman natin yung karunungan niya, balansyado yung paniniwalaan natin. May ginamit siya doon may ginamit siyang mga instrumento ng mga banal na sakto. Natupad yung hula. Nagpatotoo yung mga banal na apostol. O sino ang kabuuan ng mga nalalabi? Di po ba tayo yung mga iglesia sa mga bahay-bahay na magpapatotoo ng mga inheritance na mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan, na tayo ang mga nalalabi na ipaghihiyawan natin sa social media yung patotoo na saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli. Yan yung katwiran ng hukom na mga hukom na hindi nawawalay sa labi natin, lumalabas sa labi natin, ipinaghihiyawan natin sa buong mundo upang marinig na ito ng kanyang mga tapat na alipin, yung mga kanyang bayan na mananalig at magtitiwala na sa kanya. Ako'y naniniwala na lahat ng mga itinayong kaharian ay magsisibagsakan. Amen po ba? Magkakawatak-watak at magkakalipol ang mga nagtayo ng kaharian sa panahon ng kawakasan. Ngunit sinabi niya, yung lahat ng mga tinatawag at pinipili niya, itatayo niya matibay at matatag na kaharian na mag-iintay na mga natitira hanggang sa baguhin niya sa isang kisap mata. Amen po ba? Amen. Napag-aralan natin yan nung nakalipas doon sa Thessalonica chapter 4 verse 16, 17, 18, 19. Amen po ba? Amen. Yung mga nakatulog na naniwala sa ating tagapagligtas unang gigisingin at yung mga natirang nakatayo ay babaguhin sa isang kisap mata sa pagkabuhay na mag-uli. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po na ang pamamahala niya ay hindi magwawakas, pero ang lahat ng pamamahala pagdating sa literal ay magwawakas. Pero ang pamamahala ng ating tagapagligtas pagdating sa espiritual, forever and ever, mananatili na po ito magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. Kaya mapapalad yung mga iniimbitahan sa huling hapunan, mapapalad yung iniimbitahan sa kasalang magaganap, mapapalad yung mga isinilang sa katwiran ng patotoo na mga mga taong bago, mapapalad yung mga inihanda ng ating tagapagligtas na tumutupad ng tanda ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli, na siya ang gumawa ng katwiran na paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan, na pinako siya sa krus na makasalanan ng tao, tanda na pagtutubusin ng kasalanan ng marami. Siya ikatlong araw, binuhay siyang maguli hanggang sa muli niyang pagparito. Mapalad yung mga iniimbitahan sa selebrasyon at pagdiriwang. Kaya tayo nagsasaya
Nararamdaman po ba natin, naunawaan natin, kaya tayo nagdiriwang. Inaalala natin yung katwiran ng ating manunubos sa tagapagligtas na si Kristo Jesus. Nasaksi niya tayo, kaya tayo nagdiriwang. Meron tayong pinagpupulungan at pinaniniwalaan na ginawa ng ating tagapagligtas na si Yesu Kristo. May katwiran tayo ng ating tagapagligtas na nagpapatotoo tayo, bagamat marami man ang kanyang bayan na nangalat sa silangan, kanluran, timog at tilaga. May katwiran tayo ng ating tagapagligtas na paniniwalaan, kaya tayo nagkaroon ng relasyon. Amen po ba? Amen. So maliwanag na sa atin na yung kaligtasan talagang maliwanag na pinauunawa sa atin yung paniniwalaan natin na ginawa ng ating tagapagligtas, na makikilala natin yung ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto, kaya tayo nagpapatotoo. Nangyari po yan. Nakagagalak po na sa pagpupulong natin meron tayong inaalala na ginawa ng ating manunubos. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi natin siya nakita, no? Pero nararamdaman niya yung presensya ng kapangyarihan niya. Iginawa tayo ng susubaybayan at paniniwalaan na nasulat sa banal na kasulatan. Kaya po yung mga nagsusulat ng aklat, pagdating sa physical na kalagayan at sa literal na kalagayan, ang lahat ng nobela na sa katang isip ng tao ay pawang lilipas eh. Pero pagdating sa spiritual na nasulat, ito lang po ang nananatili, magpasawalang hanggan. Amen po ba? Amen. Ang lahat ay matatapos eh. Pero ito pong kanyang ginawa, nananatili, magpakailan-kailan pa man. Gatuldok man ito eh. Nananatili, magpakailan-kailan pa man. Naunawaan na po natin yung sinabi niya sa mga banal na apostol, kaya binili na niya yung mga apostol na magsipag-ingat at hindi na bago yung ibinili sa mga apostol dahil maraming paparito sa pangalan niya, nagagamitin yung pangalan niya. Amen po ba? Amen. Kaya kung paano makikilala natin yung nangangaral na tunay na sa Diyos, meron pong nangyaring hula na ipinapangaral na pinagtibay ng mga banal na apostol yung hula, nagpatotoo sila, paniniwalaan natin yung hula. Nangyari po yung hula. Amen po ba? Amen. At yun namang nangangaral na walang pinapangaral na hula, huwag na natin paniwalaan, nakikilala na natin eh. Amen po ba? Na hindi sila sa Diyos. Ngayon, yung tunay na sa Diyos, pinapahayag na yung hula ng mga banal na propeta. At yung bawat magiging kaalib na maniniwala, ang tinawag na yung kaharian na itinala niya sa langit, na tinawag niya na Iglesia ng banal na bundok na Sayon. Sangayon po ba tayong lahat doon, mga kapatid at kaibigan, na nangalat sa silangan, kanluran, timog at tilaga? Amen. Amen. Pakibuksan po natin yung John chapter 7, verse 17. Mararamdaman natin na nagsasalita yung ating tagapagligtas at pinauunawa sa atin yung kanyang mga salita na paniniwalaan natin. Amen po ba? Nararamdaman niyo po ba na katulad niyo kung tao na hindi natin nakita, paniniwalaan natin, nararamdaman natin yung kapangyarihan ng pagmamahal niya sa ating lahat? Na sinasabi ko sa inyo, yung sinasabi niya sa ating lahat ngayon. Amen po ba? Amen. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Unawain natin mabuti. Ano po? Huwag yung tayo basta nakikinig lang inisip natin, ligtas tayo. Unawain natin mabuti at siya ang nagdidikta sa puso natin na ito. At kung maunawaan natin, ilalalim yung ating paniniwala at sasagana yung ating pananampalataya na maghahatid sa atin sa kaligtasan bawat isa. Individual tayo na may relasyon at pinasasagana niya sa paniniwala. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Yung bang kalooban ng Panginoon Diyos at Panginoong Jesucristo ang sinasabi niya sa atin ngayon? Ang sabi dito, kung sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo.
kung sa akin bang kalooban yung itinuturo ko sa inyo o sa kalooban ng Panginoon Diyos na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Verse 18 ng Book of John chapter 7. Ang nagsasalita ng saga ng kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian niyaong sa kanya'y nagsugo, ay gayon ay totoo, at sa kanya'y walang kalikuan. Verse 19. Hindi baga ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan at sa gayon may wala sa inyong gumanap ng kautusan? Bakit inyo pinagsisikapan ako'y patayin? Tignan sa panahon ito ng mga banal na apostol. Verse 18, ang nagsasalita ng sa ganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Tingnan nyo, yung nagsasalita na sa sarili niyang kalooban, naghahanap yung nangangaral ng sa kanyang sariling kaluwalhatian. Nakukuha po natin, naunawaan natin. Amen. Pero yung sinugo ng Panginoong Diyos na sinasalita ko sa inyo, maunawaan natin. Dadapwat ang umahanap ng kaluwalhatian niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Naramdaman niyo yung isinugo na nangangaral? Ang ipinapahayag ko ngayon sa inyo na ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan eh. May sinabi ang Panginoong Diyos sa mga banal na propeta na nangyari, na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na nangyari. Amen po ba? Ang sabi rito, at sa kanya'y walang kalikuan. Di po ba? Naunawaan natin na walang kalikuan, may hula at may patotoo, yung pinapahayag ko sa inyo, na ang binibigyan natin ng kaluwalhatian dito yung ating tagapagligtas na si Jesucristo. Hindi yung sa ating sarili. Yung Panginoong Jesucristo natin at yung nagsugo sa Kanya, binibigyan natin ng kaluwalhatian dito. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa atin ngayon na paniniwalaan natin. Dadapwat ang humahanap ng kaluwalhatian niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo. So, ang pinapahayag kong kaluwalhatian na yung nagsugo sa akin eh. Nakilala niyo yung larawan nung nagsugo sa akin? Na kung paano kong isinugo na ipahayag ko sa inyo yung katwiran ng patotoo, gayon din niya tayo isinugong lahat. Amen po ba tayo ron? Amen. Kung ano yung kanyang larawan, gayon din ang magiging larawan natin. Sinabi niya sa Roma chapter 8 verse 29 yan eh. Dadapwat ang humahanap ng kaluwalhatian niya kung sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Tingnan niyo po, may nagsugo sa Panginoong Jesucristo at nagsugo rin ang Panginoong Jesucristo na pinapangaral ko eh, yung larawan ng nagsugo sa akin. Amen po ba? Ang pinapakaral naman ng Panginoong Jesucristo eh, yung larawan ng pagka-Diyos na nagsugo sa Kanya. Kaya sabi niya, hindi yung sinasalita ko sa ganang aking sarili. Kasi may nagsugo sa Kanya eh, na pinakikilala niya. O ngayon, bilang isinugo, nararamdaman natin, naunawaan natin, na pinapakaral ko sa inyo eh, yung hula ng mga banal na propeta. Nangyari po yan. Binuhay siya maguli in the third day. Nagpatotoo yung mga banal na apostol hanggang kamatayan. At bagamat hindi na natin sila na kapiling at nakasama, nagagalak sila. Nagagalak yung kanilang mga espiritu dahil mayroong gumaganap na ng patotoo na pinaniwalaan nila na inihatid nila sa atin na pinatitibay at pinatatatag nila yung paniniwala natin na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Di ba yan yung kaluwalhatian na nagsugo sa atin lahat? Kung paano siya isinugo, gayon din niya tayo isusugo ang kalarawan niya. Amen po ba? Amen. Naramdaman nyo yung totoong nangangaral na binibigyan ng kaluwalhatian eh, yung itinayo, yung nagtayo sa akin. Amen po ba?
Nararamdaman niyo yung karunungan ng Panginoong Jesucristo na hindi natin nakikita na lumalatag sa social media na ang hain ng Diyos ay pag-ibig. Wala po itong bayan, pero pakikinabangan ng marami. Aligtasan ng mga kaluluwa ng bawat pamilya natin at maghahatid sa atin sa tagumpay. Siya rin ang ahawi ng lahat ng mga maruming lakad natin sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Siya rin ang gumawa ng kumpletong kasuutan ng baluti ng pananampalataya natin lahat. Kaya po yung itinatayo na ang pinapahayag yung kaluwalhatian nung tumawag sa atin at nung nagtayo sa atin na siya ay espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya tayo saksit nagpapatotoo na binuhay siyang makuli, na may relasyon tayo. Nangyari po yan. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba sa mind natin? Nagigets natin? Amen. Ang nagsasabing mayroong relasyon, may patotoo na pinaniniwalaan. Amen po ba? Amen. Ang buhay na walang hanggan, may patotoo na pinaniniwalaan. Amen po ba? 1 John chapter 5, verse 9, 10, 11, 12, 13. Pakibasa po natin para ipaunawa sa atin ng ating tagapagligtas yung sumagana tayo sa paniniwala. Na habang tayo ay naglalakbay bilang mga survivor, may iniintay pa tayo na matutupad sa atin na di malilip na kagalakan mangyayari sa atin. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya po lahat nung hilahin natin matatapos din Pero yan yung regalong iniintay natin na inaasam-asam natin na mangyayari sa buhay natin Amen po ba? Amen. Hindi takot ang kapalit niyan. Hindi sindak, hindi nakanginginig. Kundi ang kapalit nung pinaniniwalaan natin ay pinamumuhay natin na nagkakaisa tayo ng paniniwalang lahat na ibinigki sa katwiran ng patotoo Kagalakan, pag-asa, kapanatagan, na may iniintay tayo sa isang kisapata na mangyayari sa buhay natin yan. Amen po ba? Amen. Naramdaman natin na hindi sa sariling pag-iisip natin. Amen po ba? Hindi sa sariling lakas natin. Kaya nga, iisa lang ang kinauuwian ng paniniwalaan nating lahat ang Panginoong Jesucristo Kaya wala tayong maipagmamalaking lahat. Amen po ba? Amen. Kaya nga isasawala niya ang karunungan ng marurunong sa sanlibutan. Kaya nung ginawa ng Panginoong Jesucristo yung kasaysayan talagang napakapayak ng kanyang naging kalagayan. Bagamat si Diyos inalis niya yung kapangyarihan bilang Diyos. Ano po? At nagpakumbaba siya at namuhay siya sa piling ng mga tao. Kaya nakagagala na pinauunawa sa atin ito na kung sino man yung may gustong ipagmalaki at ipagmapuri, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo na tumubo sa atin sa walang kamuluhang paniniwala ng sanlibutan. Kaya makukuha natin na yung sinasalita ko sa inyo ang sinalita ng Panginoong Jesucristo na ipapako siya sa krus ng makasalanang tao Sa ikatlong araw, bubuhayin siyang maguli. Meron tayong paniniwalaan na nangyari, nahula Amen po ba? Amen. Naramdaman nyo ba na yung sinasalita ko sa inyo salita ng ating tagapagligtas? Ngayon, kung hindi niya ako tinawag at pinili at itinayo rito, madidinig niyo po ba itong sinasalita ng Panginoong Jesucristo sa panahon ng kawakasan? Na matuwid, sakdal, perfect? Kasi marami nang lumitaw at naparito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ng mga sinungaling sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Wala pong bayad dito. Kaya po nakagagala kapag ang Panginoong Jesucristo ang tumawag sa atin lahat at siya naghanda at siya rin na mag-iingat sa atin sa paglalakbay natin sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Napakasarap i-claim ng awit 102 verse 16 sapagkat itinayo ng Panginoon ang Sayon, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Nakilala niyo na yung kaluwalhatian ng tagapagligtas natin, na espiritu, walang laman, walang mga butong. Amen po ba? Amen. So, yan yung mga habiling sa mga mayroong relasyon
na itinayong matibay at matatag na relihiyon. Amen po ba? Amen. Kaya nga ang bayan niya dito, tayong gaganap ng patotoo. Amen po ba? Amen. Kaya no, sabi sa atin lahat, na pinagbibilinan tayo. Huwag tayo matakot dyan sa mga nangyayari. Itiwala natin yung paniniwala natin sa ating tagapagligtas. At upang tayo talagang sumagana sa paniniwala, sa paghihintay at pagbabantay sa muli niyang pagparito, nadatnan niya tayo mga tapat at mabuting katiwala. Ito, nagsalita ang Panginoong Jesucristo sa John chapter 11 verse 25. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan ang naniniwala sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya." Sinasampalatayanan po ba natin yung sinabi ng Panginoong Jesucristo? Mga kapatid at kaibigan na nangalat sa silangan kanluran Timog at Tilaga. Amen. Verse 26, "At ang sino mang nabubuhay at maniniwala sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman." Sinasampalatayanan mo ba ito? Ito po, ang kausap dito, si Marta. Ang kausap dito. Si Marta ay nagsabi sa kanya, "Nalalaman ko na siya ay nagbangon uli sa pagkabuhay na maguli sa huling araw." Kaya ang sabi dito sa verse 26, "At ang sino mang nabubuhay at naniniwala sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman." Pinaniniwalaan mo ba ito? Sa lahat po ng nakakarinig, pinaniniwalaan po ba natin yung sinasabi ng ating tagapagligtas? Na nanasa ng buhay na walang hanggan? Ito po, siya po nagdideklara nito sa social media on the air na ang hain sa ating lahat, ang Diyos ay pag-ibig. Wala pong bayad dito, pero ang regalo sa atin, buhay na walang hanggan. So nakagagala yung ginawa niya upang tayo ihanda sa buhay na walang hanggan at huwag tayo mapahamak. Amen po ba? Amen. Ito napakatibay, napatotoo ng mga banal na apostol mga kapatid at kaibigan Kaya isang napakadakilang araw itong inihanda sa ating selebrasyon na nagpupulong tayo, na may pinagpupulungan tayo Nakasentro yung paniniwala natin doon sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siya yung pinag-uusapan natin dito sa isang simpleng lugar. Amen po ba? Amen. 1 John chapter 1 verse 1, 2, and 3. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Sino po yung nagsasalita dito? Ito po yung mga kasama niyang mga apostol na nagpatibay at nagpatatag ng ating paniniwalaan na sinusubaybayan yung hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Yaong buhat pa ng pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. O di po ba sila yung kasama ng ating tagapagligtas? Amen. Na nakakausap nila, natatanong nila. Di po ba? Sila nga ang nagtanong sa muli niyang pagparito kung ano palatandaan Amen po ba? Amen. Magigiba ang lahat ng mga relihiyon na itinayo ng pag-iisip ng tao Sang-ayon po kayo ron? Amen. Siya po nagsabi niyan, lilindol sa lahat ng panig ng mga bansa, magdidigmaan ng mga bansa, magkakaroon ng salot, magkakaroon ng kahirapan, magkakaroon ng kaguluhan. Ano sabi? Binibilinan yung mga mananampalataya, magpakatatag kayo, ang lahat ng mga bagay na ito ay pasimula pa lamang. Amen po ba? Amen. Ngunit sa panahon ng kawakasan, in Matthew chapter 24 verse 14, ano sinabi niya doon?
Ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa buong sanlibutan na mayroong patotoo. Darating ang wakas. Ito po, may patotoo na ipinapangaral sa social media on the air na ang layunin niya, ang Diyos ay pag-ibig. Ini-encourage na tayong lahat sa isip, sa salita at sa gawa, itiwala na natin sa Panginoong Hesukristo na may hula ng mga banal na propeta at pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta upang makatiyak na tayo na mga nag-iintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito, nadatnan niya tayo na meron tayong tinutupad na hula ng mga banal na propeta. Sa pagpupulong natin, meron tayong pinaniniwalaan sa pagpupulong natin na hula ng mga banal na propeta. Nasaksi tayo na binuhay siya maguli, may mga relasyon tayong lahat. Amen po ba? Nakapag-repent tayo, nakapagsisi tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Nilinis niya tayo sa katwiran ng patotoo sa paniniwalang espiritual. Butismunado tayo. Pinili at ninasa niya tayong dagong tahanan magpakailan-kailan pa man. Pinili niya at ninasa na manahan yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin, no? Awit 132 verse 13 up to 14. Naunawaan natin na ang tinatawag niya at ninanasa niyang dagong tahanan niya yung mga individual na mga lalaki at babae na nakakarinig ng kanyang tinig sa buong mundo, na mananahan yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin, na pinaniwalaan natin, lumalabas sa labi natin, hayag na yung katwiran ng patotoo na meron tayong relasyon lahat. Amen po ba? Amen. So ito po yung nagpapatibay ng pinaniniwalaan natin. At ang buhay ay nahayag. At aming nakita at pinatutuhanan sa inyong aming ibinalita ang buhay at ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Tignan nyo, nahayag sa atin ng mga iglesia ang buhay. Di po ba ang Panginoong Jesucristo ang buhay? Nahayag sa atin na espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Kaya pure spiritual ang pag-aaralan natin. Amen po ba? Amen. Verse 3. Yaong na aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo. At tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Maliwanag po yung verse 3. Amen. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinalita sa inyo. Ang tibay ng testimony na itinahayag sa atin na mga itinagdang tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin namin ibinalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Nakagagalak po sa mga tinatawag na participant at partakers. Yung paniniwala natin, nakikisama tayo sa paniniwala ng mga banal na apostol at nakikisama tayo sa Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Same! So nakagagalak na napakaliwanag na ipinararating ito sa buong mundo na walang bayan, na ang pakinabang nito ay katiyakan at kasiguraduhan ng buhay na walang hanggan ng ating mga pamilya. At makakalaya na tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan na mga naparito, na mga nandadaya. Amen po ba? Amen. Naunawanan natin yung maliwanag na pinararating sa atin ang ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, yung katotohanan na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. So may mga Bible tayo sa ating mga tahanan. Yung Bible natin, ilalagay natin sa gadget natin kahit saan tayo naroon. Makapag-meditate tayo. Amen po ba? Amen. So individual tayo, pinasasagana tayo sa paniniwala, sa kaalaman, sa pag-asa, sa pag-iintay, nadatnan tayo matuwid at mabuting katiwala. Di ba siya rin ang nagdaragdag ng kaalaman ng paniniwala nating lahat? Amen po ba? Amen. Individual tayong lahat sa panig ng bansa, bayan at wika, siya po ang nagpapasagana ng pananampalataya natin. Amen po ba? Amen. Tao rin na
Tao rin po akong katulad nyo na nag-iintay ng katuparan na ako'y sumasampalataya na yung ginagawa natin talagang napakadakila na tayo mga tinawag at hinirang at pinili ang maghihintay ng mga natira na babaguhin sa isang mata. Gusto nyo sumama sa paghihintay? Paniwalaan natin yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Ang kaligtasan ay inilaan para sa mga matatapang na tapat na mananalig sa ating tagapagligtas. Ang kapahamakan naman ay iginayang din naman para sa mga duwag. Amen po ba? Amen. Araw at gabi ang pagdurusa ng mga duwag. Pero sa matatapang na maninindigan at iahayag ang kanyang kabutihan at kagandahang loob sa lahat ng mga tao, nationwide, worldwide, ang hinahanap, ang iniintay natin dito, kaligtasan na di malilit at masayod na kagalakan na walang makapag-aalis dahil siya naglagay sa atin dito. Buhay na walang hanggan ang inaantay po natin dito, kaya mapapawing lahat yung bilahin natin dito sa mundo. Amen po ba? Amen. Ibigin natin ang buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, buong kaluluwa ang ating Panginoong Jesucristo. Naibig natin ang kanyang Ama dahil isinubo siya ng kanyang Ama sa sanglibutan na paniniwalaan natin. Yan po yung umiibig sa Panginoon Diyos. At ibigin natin yung ating sarili, ibigin natin yung ating kapwa gaya ng ating sarili, ipahayag natin yung kabutihan at kagandahang loob niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Ito yung regalo niya sa atin bawat isa na walang bayad. Amen po ba? Amen. Kaya pinapangaral ang mabuting balita na nagagaling sa banal na bundok na Sayon na walang bayad. Amen po ba? Amen. Naunawanan natin itong napakinggan natin sa Book of John, chapter 1, First John, chapter 1, verse 1, verse 2, verse 3. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo. Tignan nyo, 1,000 taon na ito, nakalilipas na ito Kaya nadadama natin yung presensya, yung kapangyarihan ng kanyang karunungan. Sabi ng mga banal na apostol, yaong aming nakita at narinig ay siya rin namin ibinabalita sa inyo. 1,000 years ago na, damang-dama natin yung presensya ng karunungan ng ating tagapamahala, yung ating tagapagligtas na si Jesucristo. Sabi, ginamit din siyang katulad nating tao na nagpatotoo na ibinabalita sa ating bawat isa yung paniniwalaan natin na patotoo. Amen po ba? Amen. Naliwanagan naman natin na yung nagsasabing may relasyon merong pinaghihiyawan sa social media na saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Purong salita ng Panginoong Jesucristo tinutupad natin. Binibigyan natin siya ng kaluwalhatian, ng karangalan, ng kadakilaan. Dahil tayo yung mga tapat na katiwala niya na inihahayag natin yung kabutihan at kagandahang loob ng kanyang Ama sa buong mundo. Mapalad ang bumabasa at nakakarinig ng aklat ng hula na ito. Amen po ba? Amen. Dahil tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggan, pinangako niya sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan na wala siyang itinatangi. Kitiman o kayo manggi, maharli ka man ang kalagayan natin dito. Siya lang ho ang makapangyarihan Diyos. Ang nahahabag sa dapat niyang kahabagan, ang naaawa sa dapat niyang kaawaan. Kaya sa panahon ng kawakasan, siya lang ang may kapangyarihan mag-imbita sa ating lahat. At siya lang ang may kapangyarihan para idikta sa atin yung paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Isipin natin mabuti lahat ng gagawin natin pagdating sa literal, sa physical, may hangganan. Pero yung ibinigay niya regalo sa atin na inaalala natin yung kamatayan niya sa krus hanggang sa muli niyang pagpalito. Nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Nararamdaman po ba natin yung buhay na pag-asa? Amen. Na sa pagpalito niya maraming sign. Ito na, may mga sign Di ba, natutupad na yung hula ng mga banal na propeta na maraming palatandaan sa pagparito niya. Di ba, nakagagalak na datnan tayo na inaalala natin na siya ipinako sa krus hanggang kamatayan.
In the third day, binuhay siyang maguli. Nakagagalak, may inaalala tayo na iniwanan niya na katotohanan, na paniniwalaan natin lahat na maghahatid natin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Nadaratnan niya tayong tapat at mabuting katiwala. Nararamdaman niyo yung ibinigay sa atin na paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Kaya magsuri din tayong lahat, kasi sa timbang espiritual, marami nang naparito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya ito isang kompetisyon na nangyayari ngayon. At siya nagtakda ng kanyang mga tagapagmana ng kanyang pangako. Yung mga natira, daratnan niya mga nakatayo, nababaguhin niya sa isang kisap mata. Ano ho ang pangalan ng kanyang bayan na pinagtutubos sa walang kabuluhang araw ng sanlibutan? Naunawa na natin yung hula ng Propeta Isaiah sa chapter 4 verse 5. At ang Panginoon ay liligtas sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Sayon. Bakit po banal na bundok ng Sayon? Hindi po literal na bundok yan. Yung pong kanyang bayan, nangalan sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Kaya pagka ikinumpare natin yan at itinaas natin yan, yan ho yung pinakamatayog na bundok. Na ang bundok kong tinatawag niya dyan yung mga iglesia, yung mga kababaihan, yung mga kalalakihan, nagaganap at tutupad ng katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Hindi po literal na building itong iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Ang mga sayo po rito, yung mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako, yung mga tutupad ng katwiran ng patotoo. Amen po ba? Klaro po ba sa atin? Klaro. Amen. Masarap balik-balikan nitong 1 John chapter 1 verse 3. Yaong aming nakita at narinig, siya rin namin binalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Kung ano yung kanilang pinaniwalaan, nagpatotoo sila, nasaksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli, sila nagbabalita sa atin. Dito tularan natin yung binabalita sa atin na magpatotoo rin tayo na binuhay na maguli yung ating tagapagligtas. Di ba nakikiisa tayo sa mga paniniwala ng mga banal na apostol? Amen po ba? Amen. Nakarelated po ba sa sinabi ng mga banal na apostol, yung pinaniniwalaan natin ay pinaliliwanag sa atin ngayon sa panahon ng kawakasan? Nakarelated po. Amen. Kung ano pinaniwalaan nila, paniwalaan natin. Ang sabi nila rito, magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo. At tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. O di complete yung relasyon natin. Maliwanag po ba? Nagigets natin? Amen. Kaya lang tayo magkakaroon ng pakikisama sa mga apostol at sa Ama ng Panginoong Jesucristo. Paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Do you believe that? The Word of God in the name of Jesus in the resurrection, people of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Are you blessed, people of Zion? Amen. Nakagagalak po yung bilin niya sa atin, yung pinarating sa atin ng mga banal na apostol, buhay na buhay ang kanilang diwa ng Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak maghintay. Pagka tayo tinanong, makasasagot tayo. Amen po ba? At ang nakagagalak, bahagi tayo ng kaharian niya na inirecord na sa langit. Ang bayang banal niya, ang bundok ng Sayon, recorded in heaven O di bawat yung kumikilala sa ating tagapagligtas at nagpapatotoo, recorded na tayo sa langit. Amen po ba? Amen. Nasa atin na lang yung desisyon kung bibitiw pa tayo sa paniniwala. Ngayon, kung bibitiw tayo rin na magpapahamak sa ating sarili. Amen po ba? Amen. Kailanman, ang Panginoon Diyos ay puspos ng pag-ibig sa lahat ng mga tao. Ayaw niyang mapahamak ang sino man. Ano bilin dito sa 1 John chapter 2 verse 26 up to 27? Isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo. Tingnan niyo po, meron pang mga paalala sa atin na maraming naparito na nagliligaw sa paniniwala, kaya sinunatan niya tayo ngayon. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap, na nananahan sa inyo, tingnan niyo, ang sulat dito tungkol
tungkol sa atin ito, na tayo pinahiran niya ng katwiran na tinanggap natin, na tumataan sa puso't isip natin, na may tinanggap tayo doon sa ating tagapagligtas na katwiran ng patotoo, na ginawa niya na pinaniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. At hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sino man, ngunit kung paano kayo tinuturuan ng kanyang pahid sa lahat ng mga bagay ay siyang totoo at hindi kasinungalingan. At kung kayo'y tinuturuan ito ay gayong kayong nananahan sa kanya. Di ba tinuturo ko sa inyo yung hula ng mga banal ng propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol na mananahan tayo doon sa katwiran ng pagkabuhay niya maguli sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Amen. Na hindi nasumpungan ng kasinungalingan. Nangyari po yan eh. Yan po yung nasulat na hula ng mga banal na propeta na nahayag. May nangyari tayong pinaniniwalaan. Amen po ba? Amen. Na binuhay siya maguli sa ikatlong araw. Kaya nga po nakagagalak na balikan natin yung sinasabi sa Aklat ng Gawa, chapter 17, verse 31. Tapos sa awit, meron pa rin po yan. Ano? Kahatulan sa katwiran ng patotoo ang buong sanlibutan. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinilaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niya maguli sa mga patay. Tignan niyo, pinatunayan ito sa lahat ng mga bansa, bayan at wika, sa lahat ng mga tao nang buhayin niya maguli sa makasalanang sanlibutan. Naunawaan po natin, o di sa katwiran ng patotoo, hatulan ng mga mananampalataya at di mananampalataya. Amen po ba? Amen. Kaya po hindi nasumpungan ng kasinungalingan, ano? Pinakilala pa sa buong mundo nang buhayin niya maguli sa ikatlong araw yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Nahayag ang Espiritu sa laman in the third day. Nire-review ko na po yung sasalansan sa katwiran ng pagkabuhay na maguli in the name of Jesus in the resurrection. Verse 28, at ngayon, bumunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya upang kung siya'y mahayag ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Nag-engage na po natin yung pinaniniwalaan natin katwiran ng patotoo na kung mahayag na siya sa muli niyang pagparito, huwag tayong mga mapahiya. Amen po ba? Amen. Mga kapatid at kaibigan, nakapwa ko nagbabantay at nag-iintay, na tapat na nagtitiwala sa paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli. Ito po, napakaliwanag na sinasabi sa atin ngayon. At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa katwiran niya upang kung siya'y mahayag ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga mapahiya sa harapan niya sa kanyang pagparito. Di po ba nakagagalak maghintay na meron tayong pinaniwalaan na sinabi ng ating tagapagligtas sa ating bawat isa na maghahatid sa atin sa tagumpay at kaligtasan, at tayo mga nananatiray, babaguhin niya sa isang isang mata. Amen po ba? Amen. Kaya nga tayo tinawag eh. May pinagpupulungan tayo, sinabi ng tagapagligtas natin na kung mahayag na siya eh, mahayag na rin tayo sa isang isang mata eh. Amen po ba? Amen. Naramdaman natin na kaya tayo nagpupulong eh, may inaasam-asam tayo sa paghihintay natin at pagbabantay natin na sinabi niya na kung mahayag na siya eh, mahayag na rin tayo katulad niya. Roma chapter 8 verse 29, napakatibay at napakatatag po na sinabi niya yan. Ano po sabi dito kay Apostol Pedro? Ito na yung bayan niyang hinirang na sariling pag-aari. Basahin natin sa 1 Peter chapter 2 verse 6. Sapagkat ito ang nilalaman ng kautusan, narito aking inilagay sa sayo ng isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga, at ang naniniwala sa kanya ay hindi mapapahiya. Sa ano inilagay ang nilalaman ng kasulatan? Sayo. Sa sayon. Wala naman pong ibang pangalan na pinaglagyan na. Kaya po iniimbitahan na tayo at mahigpit na ang imbitasyon niya sa ating lahat. Dahil ito'y isang handaan na magaganap sa pag-iintay nating lahat sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Ano sabi sa verse 9 and 1 Peter chapter 2? Dadapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote,
bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Nakits po natin, naunawaan natin, Amen. lahat ng magpapatotoo at paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli, kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo. Di ba ipinahayag natin yung karangalan at kaluwalhatian ng tumawag sa atin na siya ay espiritu, walang laman, walang mga puto? Amen. Nahayag sa social media on the air ang kanyang layunin, ang Diyos ay pag-ibig, iniimbitahan niyang lahat ang mga tao sa buong mundo sa banal na bundok ng Sayon na wala siyang itinatangi at walang diskriminasyon. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. So ano, bayang sariling pag-aari, ano pangalan ng bayang sariling pag-aari ng Panginoon Diyos na tayo yung kabuuan ng kanyang kaharian, lahat ng naglalagat ng paniniwala na saksi sa pagkabuhay ng maguli. Awit 102 verse 16. Ano po ang nakalagay doon? Itinayo ng Panginoon ng Sayon, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Di ba ang inihahayag natin yung kaluwalhatian nung nagpakita sa atin? Nakilala natin yung tumawag sa atin na espiritu, walang laman, walang mga buto. Hayag sa atin yung patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Tayo yung kanyang mga panauhin, tayo yung kanyang inihanda sa panahon ng kawakasan, na malwalhating iglesia na walang dungis at kapintasan. Tayo yung may mga relasyon na nagpapatotoo, na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Inihahayag natin yung larawan ng tumawag sa atin. Amen po ba? Amen. Perfect! Walang dagdag, walang bawas. May sinubaybayan tayong hula ng mga banal na propeta at pinatunayan ng mga banal na apostol sa ating na mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan ang patotoo na may relasyon tayong lahat, na pinatitibay at pinatatatag sa atin, na paniniwalaan natin yung katuwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. At ang kordero ay nakatayo sa banal na bundok ng Sayon. Ninasa niya na manahan yung katuwiran ng patotoo sa puso't isip natin. Amen po ba? Amen. Nahayag sa labi natin yung katuwiran, no? Hindi nawawalay sa labi natin yung binhi ng patotoo. Sino ang nagdikta at naglagay sa puso't isip natin ng binhi ng patotoo? Di po ba yung ating tagapagligtas na pinaniwalaan ang naglagay ng katuwiran ng patotoo sa puso't isip natin na hayag na hindi nawawalay sa labi natin? Di po ba siya din ang nagtisan sa atin sa pamamagitan ng kanyang karunungan na paniniwalaan natin? So siya nagpapatibay at nagpapatatag ng paniniwala natin sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Darako na ako sa pangwakas na sinabi niya sa ating lahat. Ano po? Nakuha natin yung bawat tumutupad ng patotoo na sumilang sa puso't isip natin ang ating tagapagligtas na sakdalang ng kagandahang loob ng Panginoon Diyos, sumilang sa puso natin yung katuwiran ng patotoo, nahayag na sa labi natin. May katiyakan na tayo sa paghihintay at pagbabantay natin, na datnan niya tayo mga tapat at mabuting katiwala. Ang pinagkatiwala sa atin, yung hula ng mga banal na propeta, na pinatunayan ng mga banal na apostol sa mga iglesia na nangalat sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. May pinaguhugutan tayo ng pagpapahayag ng katotohanan na hula, na nangyari hula. Pinatibay at pinatatag ng mga banal na apostol ang hula ng mga banal na propeta sa ating na mga tumutupad at gumaganap at naniniwala. Amen po ba? Amen. Ano sabi sa ating lahat ngayon? Sa vision, sa panitaing magaganap na mga nag-iintay at nagbabantay, sa mga nagdiriwang ng araw ng Sabat ng mga taong bago at lahi ng ating tagapagligtas, sa lahat na nagpaunlak sa imbitasyon na nakiisa sa paniniwala ng mga banal na apostol at paniniwala sa Ama ng Panginoong Jesucristo, sa lahat ng nagpaunlak. Ano ang sinasabi sa atin?
Unawain natin mabuti. At narito ako ay madaling pumaparito, mapalad at tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. O di may babalikan po siya. Sabi niya, narito ako ay madaling pumaparito. Amen. Mapalad tayo na iniimbitahan na nagpaunlak ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Dahil siya ang katuparan ng hula ng aklat na ito. Na meron tayong napakinggan at pinangaral na katwirang ating tagapagligtas na tayo mga natitira ang gaganap ng hula ng aklat na ito na ipagsisigawan natin sa social media yung kanyang layunin na ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. So nakagagalak na meron tayong inaalala sa pagdiriwang natin ng araw ng Sabat. So sa lahat po ng mga participant at sa lahat ng mga nakarinig at nakapanood ng programa ng Panginoong Jesucristo, ang banal na bundok ng Zion na nakarecord sa langit. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nanonood at nakakarinig at patuloy na siya ang nagpapasagana ng ating pananampalataya at siya rin ang gumigising ng ating diwa ng unawa upang palalimin yung kaalaman at paniniwala natin sa lahat ng hula ng mga banal na propeta na pinagtibay at pinatatag ng mga banal na apostol yung paniniwalaan natin. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Maraming pong salamat sa lahat ng magiging kaanib ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion na may katiyangan sa pag-iintay at pagbabantay na daratnan tayo mga tapat at mabuting katiwala. God bless people of Zion nationwide, worldwide. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. Amen, amen, and amen. Tunay po mga kapatid na ang kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos ay patuloy na nahayag sa ating lahat mga minamahal. Kung kaya tayo naman ay patuloy na binibigyan ng katiyakan at kapayapaan ng ating Panginoon na ang ating pagsusumikap, ang ating pagpapagal, ang ating pananatili sa Kanyang katwiran ay maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya't mga kapatid at mga kaibigan, patuloy tayong mga galak, magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin may kasiyahan, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Patuloy tayong dumalangin sa ating dakilang Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na dumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay. Tunay nga na nagagalak ang aming mga kaluluwa na maitaas sa iyo ang dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa iyong banal na lupukan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy mo kaming pintatatag sa mga bagay na nasusulat sa aklat ng buhay, na siya namin patuloy na pinag-aaralan, na patuloy na nagbibigay sa amin ng katibayan, na patuloy na umaaliw sa amin sa panahon ng kawakasan, at patuloy na naghahanda sa amin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Tunay nga, Panginoon, na ang iyong salita ay nananatiling makapangyarihan hanggang sa panahon ng magpasawalang hanggan. Kahit kami tunay na naglalagak ng aming buong pagtitiwala na ikaw ang siyang gumagawa ng lahat ng mga kaparaanan sa ikabubuti ng mga banal. Amen.
Purihin ka, Panginoon, sa iyong banal na luklukan, magbuhat noon, ngayon, at magpasawalang hanggan. Sa ngalan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos, ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.